Punahin ninyo. Kayo ang pumuna. Okay? Ng mga mura at pambabatiko sa Administrasyong Marcos ang prayer rally sa Dumaguete City na dinaluhan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun. Muntik pang hindi matuloy ang programa. Binawi kasi ng LGU ang kanilang permit. Nasa frontline ng balitang yan, Ay, may sinabi dito, prescription na yun, coach, kasi gobyerno ang nagbibigay ng drugs para i-intake sa isipan ng tao. Ayo, hindi, mali. Sorry naman, sorry. Hindi pala suggestion, prescription. Mahirap, usapang droga na ito. O sige, kinumento lang dyan yan. O naku, grabe talaga. Ano ba talaga, konstitusyon, suggestion o prescription? Pambira kayo. Naguguluhan tuloy ang taong bayan. Maricel Halili. Pasado alas 6 kagabi nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Freedom Park sa Dumaguete City para lumahok ng prayer rally. Pero pagdating pa lang sa venue, dismayado na siya. Bigla kasing binawi ng LGU. Isipin nyo, pinaakit nyo dyan, katanda, hirapan na nga lumakad, mga wala kayong puso, mga wala kayong konsensya. Dating presidente po yan, ha? Pambira kayo. Permit kahapon at pinasasara dapat ang parke. Sinubukan kunin. Ay, may napansin kayo? Sige nga, tingnan ko ang observation ng mga banateros. Natawa ako sa Bangag Park. Ay, ganun na ngayon ang tawag dyan, Bangag Park. Pag Bangag Park, di na tayo pwede mag-rally. Ay, pambira. Naguguluhan na ako. Ano napansin niyo sa bidong yan? Sige nga, tingnan natin. Pati sa manunood ng replay, paki-check nyo ano napansin niyo dyan sa video na yan. Hindi daw mahulugan ng karayom, ang maysug. Ano pa? Tama ka dyan, pero meron pang iba. Ano? Madilim. Ano pa? Sige. Tama kasi gabi. Walang ilaw. Ayan. Kasi pinatayan sila ng ilaw. Ano pa? Yung stage, nasa track lang. Tama din yan. Yun, may nakadali. May nakadali na. May nakadali na. Totoo, yung stage nila, track lang yan. Kasi nga hindi sila pinayagan mobile. Kaya ito, tatandaan ninyo. Ang SMNI, laging handa. Yan. Tingnan ninyo ha. Tingnan nyo, observe nyo mabuti. Sa upper right corner, may bura, di ba? Pag tinitingnan nyo yan, may bura pa yan. Ng News 5, ang panig ng LGU ng Dumaguete sa nangyari. Ayan Di ba burado? May malabong part. Okay? If I'm not mistaken, video po ito ng SMNI. If I'm not mistaken, i-double check ko mamaya pagdating ko sa SMNI. If I'm not mistaken, ang nag-cover lang na mainstream media, bukod sa vloggers, syempre alam natin mga vloggers. Okay lang yan, walang problema pagdating sa vloggers. Ikalat ninyo, walang problema. Okay yun. Ang sinasabi natin dito, mainstream media po. Kinuha, di umano, ang video ng News 5 ay ng SMNI nang hindi nagpapaalam. Kasi sa huling aking pagkakaalam, ang mainstream media na nag-cover doon ay SMNI lang. Pambira. Gasino ba naman? Alam ko yan, dapat tatawagan yan eh. Kasi nung kami may mga interview kay Bantag, kay Tatay Digong, may tumatawag na media. Pwede ba namin maagamit yung inyong video? Ganyan po ang kalakaran dyan. Ang mainstream media, professional yan eh. Huwag po natin i-compare. Hindi ko sinasabing hindi professional ang vlogger. Halimbawa, kinuha ng ibang vloggers yung video na yan. Okay, walang problema. Kahit ako, kumukuha ko. As a vlogger. Diba? Pero pagdating sa mainstream media,
I don't know if that is an unwritten rule. That is ethics. Dapat, kukuha ka. Magpapaalam ka muna. And at the same time, pag kumuha ka, dapat i-acknowledge mo. Halimbawa, nung interview namin kay Tatay Digong, may kumuhang media, okay lang yun, walang problema. Pero nilagay nila, banateros. I-acknowledge nyo naman. Anong nilagay nyo dito? Nilagyan nyo pa ng courtesy ng PDP laban. Yan ba yung makatao pa? Nagtatanong lang. Kung sa tingin nyo tama kayo, di sige, tama kayo. Kung sa tingin nyo makatao yan, di sige, makatao kayo. Hindi ko kayo husgahan. Pero para sa akin, mali ito. Mainstream to mainstream, hindi po ganyan ang galawan. Hindi ako nagmamalaki na matagal na ako sa mainstream. Hindi po. Pero hindi binibigyan niya ng courtesy. O ano nakalagay? Sasabihin nyo, kinuha nyo sa PDP. Pero syempre, ang original niyan, SMNI. Dapat nagpaalam din kayo sa SM, dun sa may-ari. Kahit ba yan? Halimbawa, ito ay iyan ay kinuha kong video. Tapos kinuha sa akin ng News 5. Dapat i-acknowledge mo pa rin ang SMNI. Hindi ako. Kasi hindi naman sa akin yung original video eh. Yung original video ay ano? Ang original video, ang may-ari ng video is SMNI. Naintindihan nyo? Di ba? Nilive ko yan. Halimbawa, sa akin kinuha ng News 5. Hindi ako dapat pasalamatan. Hindi sila dapat sa akin magpaalam. Hindi naman original ako niyan eh. Pambihira naman kayo. Kahit nga sa mga vloggers eh, pag may, alam nyo, meron nagpapalabas din ng video ko. Walang problema yon. Tulong-tulong tayo dito para mailabas ang katotohanan. Walang problema. Pero sana pakilagay nyo rin yung pangalan. At mga vloggers nga, nagagawa yan eh. Kayo pang mainstream media, paano kayo? Maraming salamat, Jean Sarigumba. Copyright po ang TV5 watching from Hong Kong. Thank you. Di ba? Pambihira naman. Simple-simple lang yan eh. Thank you, Jean Sarigumba. Tuloy natin. Pero tumanggi muna silang magsalita sa issue. Kita mo naman, halata naman may mga bura, may ipapakita ko sa inyo ngayon. Ayan, ito post sa Facebook page ni Jason Sa. Post to sa Facebook page ni Jason Sa. Sabi niya, TV5 and Signal, you had no engineering crew in Dumaguete. Ibig sabihin, wala kayong production doon. Wala kayong team doon. Does it really harm to acknowledge SMNI for the video you use in your news program? Tama po si Jason Sa dyan. Okay lang naman kung hihiramin nyo yung video. Magpaalam. Kasi halimbawa, may kinuha akong cellphone. Hindi ako nagpaalam. Anong tawag mo doon? Nakaw. Pero wala akong load. Pwede bang pa-text? Pwede bang patawag? Kasi naubusan ako ng load. May importante akong gagawin. Kailangan ko. Ayun, okay. Yung pahiram yon. Pero kung kinuha ko yung cellphone, basta akong tumawag, kahit wala akong sabihing plano kong nakawin, anong tawag mo doon? Di parang ninakaw mo yun. Kasi hindi ka nagpaalam doon sa may-ari. Di ba? Huwag po nating sisihin dito si Sir Jay. Kasi may punto siya eh. Kaya nga ito yung komentaryo Dinagdagan pa ni Sir Jay. Miss Lucy Cruz Valdez, TV5 BP for News and Public Affairs. A simple call from your office to for a courtesy video use of Dumaguete May Sugrali to SMNI would have sufficed. Huwag ganoon, Lucy. Your editor even solarized yung logo at live ng Cardgen ng SMNI at nilagyan nyo pa ng courtesy to PDP laban. Huwag ganun, Lucy. Huwag pambabastos iyon, madam. Maayos niyang sinabi. Ito kasi naman, baka naman kasi posible na hindi talaga alam ng News 5. Baka lang ayoko po manghusga. Baka kasi kinuha lang ng editor at hindi
nagpaalam sa SMNI. So probably hindi alam ng News 5, ng TV5 at saka TV5 tsaka ano pa tong isa. Yan, TV5. TV5 at saka Signal. Let's give them the benefit of the doubt. Kinokol yung attention ninyo. Ngayon, kung ito ay mali ng editor nyo, pakisisante yung editor nyo. Hindi, wag naman, kawawa. Pakisabihan yung editor nyo. Baka kasi baguhan. But, alam ko, ang editor, dumaan sa training yan. Okay? Hindi naman kasi pupitsuging editor yan. Pipitsuging ng malaking channel yan. Editor ng News 5 yan. Parang hindi ka panipaniwalang hindi niya alam yung ganitong ethics. But anyway, let's give them the benefit of the doubt para mapaalalahanan. Pakilagay. Video po ng SMNI yan, pakilagay. Nagpakahirap yung tao ng SMNI dyan. Sila nga lang ang nag-cover. Paki-acknowledge naman. Simple lang naman yun eh. Siguro alam nyo na yan sa mainstream media. Matagal na po sa kalakaran to si Jason sa. Hindi naman to baguhan eh. Simple, pakiayos nyo lang. Tayo talaga, oh. Hindi na ito dapat, hindi. Pero alam mo mas magandang solusyon dito nakikita ko. Punta rin kayo sa Maisug, cover nyo rin. Diba? We invite mainstream media, cover nyo. Para mas kumalat kung anong sinasabi. I-live nyo. Kasi minsan, pag chinap-chap, ang chinachap-chap ng mainstream media, minsan yung ano lang eh, yung mura lang ni Tatay Digong. Maganda i-live nyo para makuha din yung buong konteksto. May problema po kasi tayo sa mga putol-putol, sa chat-chat, chap-chap na yan. Palalabasin nyo lang puro mura. Pero hindi nyo pinakita na nalalabag na ang ating konstitusyon. Diba? Anong kinuha nyo? Yung hindi magandang part lang ni Tatay Digong na speech. Hindi nyo kinuha yung mga speech ng iba na may punto naman. Nilalabag na ang ating batas. Nagbibingi-bingihan ng gobyerno. Yung konstitusyon nalalabag. So, ako I suggest, kung gusto nyo rin ibalita at kayo talagay para sa bayan at kayo walang kinikilingan, punta na lang kayo. Meron naman kayong capacity.